Hello mga kabayan! So, eto na nga ang ating part 2 ng ating salmon macbush. So guys, painitin lang natin ang medium casserole in medium heat. Yes po, induction po ang gamit ko. So, add na natin yung oil, 3 tablespoon. So, ang gamit kong oil dyan is olive oil. So, dyan tayo magpa-fry ng ating salmon. So, kinat ko na siya into 6 pieces. So, 300 grams po siya. Good for 3 to 4 packs. So, pwede rin kayong gumamit ng any kind of oil. Cooking oil, vegetable oil, canola. Kung ano po yung prefer nyo at available sa inyong pantry. And then, wait lang natin na uminit yung oil. Sa olive oil, madali siyang ma-burn. So, naka-medium heat lang po siya. Mga 2 to 3 minutes, okay na yan. Pag nakita nyo may nagbabubbles lang, yung kumikibot-kibot na yung ating oil. So, pwede na nating ilagay yung ating salmon cuts. So guys, pa-comment ako kung taga saan kayong lugar para ma-shoutout ko kayo. And then, ayan, wait lang natin saglit. So, ini-spread ko nga pala ang ating oil para maging maganda yung ating pagba-brown ng ating maging golden brown talaga yung ating i-fry na salmon. So, ayan, nilagay ko na siya. So, inuna ko yung may skin kasi para hindi siya mag-crack. Kasi pag inuna mo yung laman niya or yung inside niya, magka-crack-crack siya guys. So, unahin natin lagi yung skin side. So, i-fry ko lang yan ng 6 minutes, 3 minutes, 3 minutes both sides. And then, yung other side niya, kung medyo pinkish pa siya, baligtarin lang natin. Ayan. See, ang bilis maluto, guys. So, after nyan, and nahirapan ako guys magbaliktad kasi mag-flip ng ating salmon kasi ang gamit ko dyan ay silicone na pang fry. So nahihirapan talaga ako. So ayan guys, nakita nyo yung skin niya, ang bilis maging golden brown. So after nyan, wait lang natin na actually guys, yung oil na pinag-fry ko ng salmon is yun na rin yung gagamitin ko na panggisa. So guys, may nagtatanong sa akin, magkaiba ba ang sauté at gisa? Yes po. So, magtanong na lang kayo sa mga culinary group kung anong pinagkaiba ng sauté and paggigisa. Okay? Kasi baka bash ako ng mga magagaling nating mga culinary expert dyan. Charot. So, ayan guys, as you can see, medyo ano na siya, okay na siya. So, pwede na natin yan hanguin. Talagang nahihirapan ako guys. Nahihirapan ako mag-voice over. So, this is my second upload po ng part 2 ng salmon mash bush natin. So, shout out nga pala sa ating mga mandirigma sa kusina, sa Saudi, here in Dubai, sa buong Middle East, around the world. Mabuhay kayo mga syapatid. So, ayan guys.
I'm about to, alisin ko na siya. So, pwede na yan, guys. So, 6 minutes lang siya. Tapos, isi-set aside natin siya. And then, magi-start na tayong maggisa ng ating basmati rice. So, ang ating basmati rice is 1.5 na basmati rice. So, depende kung anong measurement nyo sa paglagay ng water. Kasi sa akin, so 1.5 cup of rice, sinoke ko siya. So, ayan guys, mag-start na akong maggisa. So, nilagay ko muna ang ating salmon. Pagkaahon natin ng salmon. So, ayan, 3 green chilies, dried siya, dried lemon, and cinnamon stock. Naglagay na rin ako ng cardamom. So, hintayin lang natin na lumabas yung aromatic flavor. And then, sinunod ko na yung turmeric natin. And then, yung onion. So, guys, yung onion natin, hinati ko siya. So, later, papakita ko rin sa inyo kung paano ko ginawa yung fried onion na i-garnish natin later. So, ayan, naglagay na rin ako ng garlic and ginger paste. So, imekos-mekos lang natin yan, mga insan. Ang bango, guys. So, sunod na rin natin ang ating cinnamon powder. So, as you can see guys, naglagay ako ng cinnamon stock. Naglagay rin ako ng cinnamon powder. So, kung ano nilagay ko na whole, naglagay din ako ng powder. So, next is dried powdered lemon. So, yan, very useful ang lemon, guys, when it comes to Middle Eastern cuisine. And then, Arab spices consists of curcum, turmeric, yun yung curcum, and then, coriander powder, cumin, and ayan na, guys, nilagay ko na ang aking basmati rice. So, imekos-mekos lang ulit natin. And then, after that, maglalagay ako ng water. So, eto guys, nilagay ko ang water, 2.5 cup ng water. So, yung water ko is boiled na para hindi na ako maghintay and hindi maging soggy yung ating rice. So, gusto ko is al dente lang yung rice natin kasi mas masarap siyang kainin. So, ayan, mekos-mekos lang ulit natin. And then, i-cover na natin siya. Yan, habang, ayan na, nakalimutan ko guys, naglagay pala ako ng ating coriander leaves. So, means yan from the backyard and ang ating sponsored by BBM. Charot, charot, charot. Nadamay pa nga. So, ayan guys. So, ayan guys, ikinover ko na lang siya. And then, hintayin lang natin after 365 years. Pagluto na. So, ayan guys. Hintayin na lang natin.